pagkakaroon ng sigarilyo at candy, nganga ang paboritong nguyain ng ating mga ninuno. Ang laman ng bungang ito, binabalot ng dahon ng buyo. Hinahaluan ng apog, dinidikdik, nginunguya. Ang mapait na balita, malapit na raw ipagbawal ito dahil may masamang epekto sa kalusugan. Ang napakagandang tanawin sa bayan ng Banawe sa Ifugao. Tila nababahiran daw ng mantsa. Sa paligid kasi ng mga kalsada, nagkalat ang tila natuyong dugo. Kapansin-pansin namang panay ang nguya ng mga taga rito. At mayat-maya pa, sinusundan ng pagdura. Kahit pa may karatulang nakapaskil na bawal dumura. Ito palang dahilan ng mga mantsyang nakapulapol sa kanilang paligid. Ang madalas na pagdura dahil sa pagnganganga. Singtanda na raw ng kanilang mga tradisyon dito sa Banawe ang pagnganganga o pagnguya ng moma. Music, ala kaya ko, magamoy po ito ng tao. Natutunan daw ito ng 85 anyos na si Lolo Tundagi sa kanyang mga ninuno. Yan. Ang mahigit 7 dekada raw niyang pagmomoma ang nagpatibay sa kanyang mga ngipin. Nagmamamakos mga 10 years at sumasakit sa ngipin ko. At sabihin sa tatay ko, sige magnganga ka, walang ut-ut sa ngipin mo. Tignan dito, nakapula. Pero ang mga ngipin ni Lolo, lagas-lagas na. Ang ilang natitira, puro mantsa, nangingitim. Bakit po ngayon tatlo na yata ang ngipin nyo sa harapan? Dito, at tumansad at tao at matatangkayan. Dito, at ibigay sa apo, sa anak, ayong matanggar. Ang tradisyon ng pagnganganga ng mga tiga-Ifugao, buhay na buhay pa rin maging sa mga kabataan doon. Pagnguya ng nganga ang ginagawa nilang bonding. Ang barkadahan ni na William, nganga ang laging nilalantakan. Mabisang pampainit daw ng katawan, pangontra sa malamig na klima. Kung lagyan mo ng tabako, para kang mahihilo. Pag wala, okay, hindi ka mahihilo. Kahit magmumaka, mainit, uminit yung katawan mo. Wala na. Imbes bumili ng candy, libre lang daw silang nakakakuha ng mga sangkap ng nganga sa kanilang mga bakuran. Yung balat, tanggalin mo. Tapos ganito mo. Panglinis ng ngipin. Ang nganga o moma, kilala rin sa tawag na bunga. Bunga ito o fruit ng areca palm na laganap sa Asia Pacific at silangang Africa. Malambot ang laman kapag hilaw pa. Nagkukulay dilaw naman o orange at tumitigas kapag hinog na. Ang hinog na laman ng nganga ibabalot sa betel leaf o dahon ng buyo. Sasamahan ng apog o lime at saka ngunguyain. Sundan ng tabako. Ito pang dekdek ng nganga, tabako, dahon. Ang ibang wala ng ngipin, dinidikdik pa ito bago nguyain. Kasi pagka palagi ka nanganganga, yung dila mo tumitigas. Disgusting.
Si Mang David, bukod sa pagnganganga, malaki raw ang pakinabang sa halos 100 puno ng nganga o areca palm na nakatanim sa kanyang bakuran. Kada 6 na buwan kasi, nakakaani siya ng 5 baldeng bunga at naibibenta niya ng 2,000 pesos kada balde. Manulit hiya yung tanong ko, te an muma, ya musliya hiya ci usaron si tataku, an ahenan hiya uhukat sa hi miluot, ya hitun au sa mistun ipugaw ya mun o hiya pong pangpatangkin hi popwa, ya nan cakor ci aci una mo pokpok ci popwa na, ya hanan hiya imi hiya itanom u. Pinagkakakitaan din niya ang paggawa ng apog mula sa sinunog na kabibe at pinulbos. May nabibili rin daw ditong kumpletong set ng nganga sa halagang 10 piso. 10 pesos, mama. Natatagal ng hanggang 2 nguyaan. Natural lipstick galing sa muma. Pero ang mapait na balita, noong taong 2003, nagkaroon ng pag-aaral ang IARC o ang International Agency for Research on Cancer na ang madalas na pagnguya raw ng nganga maaring maging sanhi ng cancer sa bibig. Bagamat wala pang naitatalang ganitong kaso dito sa Pilipinas, pinag-iingat na ng mga eksperto ang mga kababayan nating panay ang nguya ng nganga. Ganyan. Yung mismong betel nut, meron doon yung tinatawag na polyphenols at saka yung mga alkaloids. Isa siyang napaka malakas o matapang na irritant. Yung mga nagnganganga, nginunguya nila, naiirita yung lining ng ating bibig. Habang naghihilom, maaaring magkaroon ng mga mutation na siyang sinasabi nilang maaaring pagmulan ng cancer. Maging ang dentistang si Dr. Yvonne Gatawa, may babala sa mga mahilig magnganga sa kanilang bayan sa Bontoc, Mountain Province. Bagamat wala pa raw pag-aaral na tumitiyak na may panganib ngang dala ang mismong bunga ng areca palm o nganga, maaring hindi rin daw ligtas ang mga sangkap na inihahalo rito katulad ng dahon ng buyo at apog. Ingredients niya na may mga alkaloids with carcinogenic ingredients, ang tatlong yun, tapos yung lime na mainit siya, kaya more or less yun yung nagkokos ng burns or lesions sa bibig. Tapos dagdagan mo pa ng betel nut nga na siyempre talagang papasok yun sa sugat, magtatagal doon, magpapositive siya sa sa oral cancer. Construction worker na si Pedro, 30 taon nang nagnganganga. Mahalaga raw kasing hindi siya antukin tuwing nasa construction site. 30 minutes or 1 hour, depende. Maantok na ako, nganga na ako. Pagkatapos ng pagkain, nganga na naman. Pagtapos ng merienda, nganga na naman. Kaya bukod sa nangingitim niyang ngipin, nagkakasugat-sugat na rin ang kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Pero hindi naman daw niya iniinda ang mga sugat niya sa bibig. Para matiyak ang kalagayan ni Pedro, minabuti naming ipasuri siya kay Dr. Gatawa. Usually one-sided silang magnganga pag gano'n, nagkakaroon din ng problema sa jaw. Lumabas sa pagsusuring ang mga sugat sa bibig ni Pedro dahil sa kanyang madalas na pagnganganga. Actually, hindi natin pwedeng masabi ngayon na cancer na yan. Sa tingin pa lang. Pero may possibility na magiging malignant siya. Kung hindi sila titigil sa muma. Pero kahit nalaman niyang may posibilidad na mauwi sa cancer ang kanyang mga sugat sa bibig kapag hindi naagapan, hindi pa rin daw siya titigil. Kapag oras na nagsakit tayo, oras na namatay tayo, adi walang magawa.
Hindi ko talaga maisigurado na may tigilan ko tong nganga. Hindi lang sa Cordillera Region may mga nagnganganga. Meron din sa Kabikulan. Nung lumuwas ng Maynila ang Bicolanang si Aling Melet, dala-dala pa rin niya ang pagngunguya ng nganga. Bukod daw kasi sa nakahiligan niya ito, nagagamit din daw niya ang nganga sa panggagamot. Ito na po ang pinapahid sa skin disease. Ang nginatang nganga, inihahalo sa tabako at luya na siyang ipapahid sa sugat o galis. Napula ang skin disease ng bata. Ang ibig sabihin yan, nalaban yung kate sa gamot na ito. Naniniwala naman sila sa akin kasi napapagaling ko talaga ang mga bata. Dahil lang sa nganga na hindi sila gagastos na malaking katulad sa doktor. Mga 2 araw mo lang yung tiyagaan na panay ang lagay, pag nahugasan mo, natuyo. Pag may ganito yung mga anak ko, tumatakbo na kami sa kanya. Wala po, mas mura po sa kanya, sa doktor, wala kaming pambayad. Pero paalala ng mga doktor, Sa pagkakaalam ko, walang pag-aaral na nagsasabing nakakatulong yan. Bagkus yung iba lalo pang nagkakaroon ng allergy o nagkakaroon ng iritasyon. Kung kakausapin yung ibang doktor, ang tawag dyan, contact dermatitis kasi medyo matapang nga yung apo. sa pangkalahatan, hindi masamang sumunod sa tradisyon. Lalo na kung malaki ang may tutulong nito sa ating pamumuhay at nagsisilbing paalala sa ating kultura at mga tradisyon. Pero may limitasyon ito, lalo pa kung kalusugan na ang manganib.